kadete po pangrugyanan da nga mangipila ari jaya po nga kaso mga kabombo. At kunamot po ni Senator Jinggoy agad ilaban na po iti bagbagi na ana po ang agsarak iti Senate custody. Which is good. Nga sana po nga pagtarayan iti biya nga po iti Senado nga pagpasalakanan tay sulaangan ti obra po iti biyang ti Senado mangisalsalakan na po iti padadang senator ang imbes po ang rito unay suda po iti pagkamangan ti biyang po ti publiko ngayang baliktad iti mapaspasamak Managapo iti retoy, pagsasalitaan da ito po, subyanan da ito na po makainuman. Ni Attorney Kid Castro, lawlawag nanto po iti kaso po nga plunder, kaya tayo mga kabombo. Iti pala po iti technical control. Dagiti senyales sa kumarkaro ti sakit ti puso. Makarikna ti panagulaw ken marigatan nga umanges. Panagsakit iti nagduduma pay aparte ti bagi. Irregular a panagpitik ti puso. Masansana panaglinget ti bagi. Panagkabsot ti bagi ti maysa a tao. Ammuyo kadi at ipanagusar ka dagiti renewable energy resources ket tulbek para iti sustainable future. Dagiti solar power, wind power ken hydropower ket nadalus nga alternatibo iti fossil fuels ang makatulong ang mangkisay ti greenhouse gases emissions ken laban ti climate change. Liklikan at agibasiten ti panagbalin na broken hearted ti maysa a tao. Sigon kaditi eksperto makapasar iti panagsakit ti barukong, irregular a panagpitik ti puso, marigatan nga aganges dagiti broken-hearted. Ang mabalin nga agtenag ti sakit ti puso kas iti heart attack. Dahito ket mauawagan na kas broken-hearted syndrome. Safety tips iti Get up to 12% off your first Agoda app booking. Download now. Ating malapit ang graduation, next week nabayaran namin ang grad fee. Naku, short pa kasi tayo ngayon. Pero hiram ako kay One Hand kasi kailangan mo na. One Hand? Parang narinig ko na nga yan. Oo, alam mo ba, di gaya na iba, safe si One Hand. Dahil SEC at NEC accredited. One valid ID lang, ma-process na agad ang loan mo. Baka may matagal mag-approve yan. Nope, as fast as 5 minutes lang ang approval. At pwede pang tumaas ang credit limit mo. Up to 50,000 kapag good borrower ka. And up to 9 months to pay. At as low as 0.025% lang ang daily interest. Big help ito atin lalo na kapag need mo ng malaking amount. Maaasahan ka talaga, One Hand. Thanks, One Hand! Ready na ako to graduate. I-click lang ang link sa baba para mag-apply. Sagot ka ni One Hand. King. Plan wen ti papanan, ken ipakaamoy ti kapamilya no sa dino ti papanan. Agitugot kadigiti gear kasi ti mapa, compass, GPS, kalugong, flashlight ken first aid kit ken danom. Saan na magna kadigiti off-trail ken saan na sumrek kadigiti close areas. Amwen ti trail conditions agraman ti sasaaden ti panawen. Masapol nga ammo ti aramiden no adda ti emerhensya kasi ti dakes a panyempo. Para iti successful job interview, agsukisok may panggep iti kumpanya a pag-aplikaran iti trabaho. Saan ngagpaladaw, sumangpet iti nasapsapa ngem iti naikedeng nga oras. Agsuot ti business casual dress. Kablaawan ti interviewer, kagadan ti paragisem ken panangalamano. Agpokus kari ti paglaingan, keno anya ti mabaling nga itulong mo iti kumpanya. Anya dagiti wagas tapno agbalaygi iti negosyo. Masapol nga daan kay iti bilib iti bagim tapno tuloy-tuloy ti panna kamanihar ti negosyo. Rumbeng nga ikonsiderar mo dagiti komento iti pada matao tapno makitam dagiti kasapulan nga pasaya aten pay. Saan na makikompetensya iti sabali negosyo tapno maramid mo analaing iti usto plano para iti negosyo. Masapol nga daan kay iti sinseridad wenno kinapasnek tapno agbalay kay iti negosyo ken mapadakkel daytoy. Tips.
programa tayo Zona Libre. Tuloy po din na panagtininanggay. Maramdama po, hindi ito makasarsarita ni Atty. Kid Castro, but sagbaya po itireta, ituloy nga ro da po nga ipatangatang di tinagbali na po nga pagtanggam pasamak itiretiya po nga ro ng isusuko ni Senator Jinggoy Estrada itiretiya po nga aldaw, 1 Hunyo. Hindi man na po dun ganit, tinagbali na po nga sinungbat ni Secretary Remulla, kaniya Senate President Alan Peter Cayetano ang mga kamumbo. Time, sa loob did not allow. We are ready. We're going to walk him out. Right outside. He is voluntary. Respect the institution. This is not about Jinggoy. We're going out. No, don't leave him right here. He can be arrested right there. So if you don't want him to make a statement there, sir, just outside the gate, we're going to walk 5 minutes. This is the Senate of the Philippines. It's never been done. It's never been done. Salonga stood up for Enrile. Ang kalaban si Cory. Ang kaso rebellion. Anong ginawa? They walked out. We're just asking you to walk out. Let's walk. Let's walk. You arrest him here. You can arrest him right now. Sir! You can arrest him. This is the Senate. Sir, this is the Senate. Not for me. No, I did not. That's not for me. That's for the Senate, sir. Sir, that's for the Senate. For the country. Sir, pumayag ka na kanina. Pumayag ka na right outside the door. Right outside the door. No handcuffs. Sir, you have a warrant of arrest issued by Tandigan Bayan 5th Division, criminal case number E-SB 26-CRM-006 for the crime of plunder under Republic Act 78 as amended. Signed by Honorable Zaldi B. Trespeses, Chairperson Associate. Sir, being accused, you have also rights. May karapatan ka manahimik at magsawa ng kibo. Ano man ang iyong sabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa kanyang mga hukuman. May karapatan na ka rin kumuha ng sarili ng abogado o tagapagtanggol nang naayon sa iyong kung walang kakayahan, ang pamahalaan at pagkakaluban ka na ito ng isa. Lahat po ba ng mga karapatan niyo sa rin na unawaan? Elevator, yung ano lang arresting ko ano lang. Baba, takbo baba. Okay, sorry Jai, mga kabomboret niya po pasat iti dinuskutir pailangan nga po ti abiyang ni Remulla kaniya Cayetano kunumpruntara po ni Cayetano ni Remulla mga kabombot at ikayat da po bayabayan da ni Jinggoy mga kabombo na po nga iti unag iti Senado iti pangi kuanda po iti arrest warrant but hamot na po nga agtalak ni Remulla at tinaudi po nga gundaway ang
OMG! Na-approve ako ng 40,000 pesos! Na-approve ako ng 30,000 pesos. Subukan mo ang Kasyola. Pwede kang umutang hanggang 50,000 pesos, mabilis pa ang pasok ng pera. Ang interest sobrang baba, mula 0.2% lang. Ang Kasyola ay isang legitimate loan platform na regulated ng SEC. Walang hinihing proof of income o educational requirements. Flexible ang payment term na pwede mong bayaran ng paunti-unti hanggang 6 na installment. Lahat ng proseso ay online lang gamit ang phone mo. I-click mo lang ang link sa ibaba ng video, gamit lang ang cellphone number at valid ID, pwede ka na mag-apply. Ilang minuto pagkatapos mo ma-approve. Kinadwada nga ni Senator Bato de la Rosa mga kabombo ang katingganay tatakit saan paya po nga masarakan katijaya po iti pagdanagan iti abiyang nga po ni Cayetano. So what's the drama again? Kadito ya po nga banag nakadadulakit di po sorry to say but nakadadulakit di po nga muda kita mabalimmat lata po nga saan po nga Rijay, saan daw? Well, it's, Jingoy Estrada is part of the majority black. Kita kasmay sa apong miyembro iti majority black. Kita kahit damot siguro as a friend, as a colleague, mga kabombo kahit dapong deti kadwaan isuna. Kaya't dapong saan nga iti uneg po iti Senado. Iti paka-restaurant na, warda, kubayabayan da, mga kabombo, but, of course, mga kabombo, hantaya po nga basta-basta na ang makapagtalok nga talaga na po and mawatak DJ punto po iti biyang ti secretary ang saan na po nga impalubos ang retiya po akat palusutan pa'y magnada mga kabombo santo adantumanen na po mapasamak nga tinarayan pinaltugan ang kasapoy tinapasamak kani Bato de la Rosa ang isumete na po iti bulon na detoy kita timmakas idilaksin na po nga ni Senator Jingoy Estrada ba sigurado na po nga detoy ket voluntaryo ang surrender iti biya nga po iti otoridad mga kabombo but istila po saan tayo po nga agpakampante DJ siguro mo tapo iti takdera po iti biyang ni Secretary Remulla which is sustumot mga kabombo kasi tinapasamak ka rin po kani Senator Bato de la Rosa but may nga po iti reto ni Senator Jingoy Estrada sumangsa ang umat nga rin po iti plunder ang kaso, plunder case mga kabombo which is plunder case dito ya pong kaso mga kabombo kita na dagsan it's non-bailable akan ti penalty na po life imprisonment unless ti korte po ket makasarak da or makita da nga there's no enough evidence at nga mangipakita po nga isuna kat guilty mga kabombo. Kat may nagapo pa ilang itiretoy Dan ni attorney Dan na po itilin niya tayo ni attorney Elwinio Kid Castro. Attorney na imbag nga rabiim live tayo iti Bombo Radyo. Na imbag na Rabi Imam ken kasamit ten dagiti naayat nga dungdungeg kadetoy nalata ka programam. So kita karon DJ News itay kanya digiti mapaspasamak iti Senado but then again okay, let's discuss that later on. Before that kablawak man lang iti happy birthday tunubigat kay kadwami GSB office ni Miss Erica May Pablo and belated happy birthday to Ma'am Francesca Arsadon Garbida. And kastamit din ni Apo Mayor Attorney Aldrin Garbida nga kanayon ka nagpasareg dingig ket kan mabainak pay talaga gayam nga dengdenggen na kamam kadeti programa kita comment no kana nakita ka di nangag ka di radyo. So anyway, so kastamit din ken ni Ma'am let's just continue ken ti ingungutin na ni Honorable Caroline Garbida, Ma'am Catherine Arsadon Naira ken ni Auntie Lucia Budala.
in apo ma'am, gundawayak metten nga kablawan dagiti dati mayor's office. Kasi kung nadagat, di ka na yung kablaw, di na kami ramramang kagkanayon ka magdengeg. Ma'am Rhea Risa Rivera, Miss Dina Grace Paulino, Lovely Joy Dalag, Evelyn Dalangay, Lea Carino, Maribeth Paulino, Jen Rose Agpalasin, Jerome Kalamayan, and Jing Flomar, and Miss Elisa Sabas. So, naimbag nga pa nagdingdingig yung amin, sir and ma'am. Si Ma'am Angie, sir. Wag garod ni Miss Angie Tamayo. So naimbag nga pa nagdingdingig mo. So nakakita karod tatay ma'am DJ live deti anayo tatay deti coverage yo. So makapa tsaka mo no ana ba ti reaction tayo makakatawa tayo digiti mapaspasamak wano maalarma tayo kasi they are losing yung kanilang essence of being a legislator kasi they are there to legislate. So they have to be there to create laws, di ba, for the betterment of our country. Pero ang nangyayari, so parang bangayan na sa kanila. So among parties. So and of course, sa akin namang palagay pagdating sa mga ganyan, better respect the law. Yun na lang yung ano natin diyan whatever kung anumang kulay ka or anumang partido ka napapabilang, we should respect the law. Kung ikaw ay merong kinakaharap na kaso at kailangan mong sumuko, so meron namang legal na basehan para ikaw ay Get the top restaurants in town delivered straight to your door. Download the Foodpanda app and order food you love. Trip.com luxury hotel recommendations. Book now to enjoy top-notch service. Para ikaw ay umarap doon sa kaso na yon, meron namang kasi hindi naman sila mag-i-issue ng arrest for the sake of purely political in nature kasi ang pagdating sa pag-issue ng arrest, meron namang legal na basehan yan. Okay, yung sa pag-issue. If you have questions about the issuance of that particular arrest, pwede mo namang questionin yan sa korte. Kaya lang kasi ang issue kasi rito is yung panahon ng pag-issue ng arrest. Kasi bakit ngayon? Napakalawak ng panahon para ikaw ay arestuhin. Bakit natataon ngayon na merong mga ganitong mga impeachment trial, merong mga samot-saring problema, doon, yan, yung mga nagkakaso, yung mga botohan, so issue yan ngayon sa Senado, pag-issue ng majority, para kasing hindi napapanahon. But then again, when you talk about the issuance of warrant of arrest, yan ay nai-issue sa kadahilanan na meron legal na basehan. So hindi naman yan maliciously being issued, okay, by the court kung nag-i-issue yung korte ng ating warrant of arrest. So merong determination yan ng before we call it administrative probable cause, pero ngayon it's already called yung prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. So yun nga yung ano natin, may basehan yan bago sila nag-i-issue ng mga aresto, ganyan. So sana naman sa filing ng case kailangan yung mga ganyang kataas, okay, ng antas ng probable cause for you to face a complaint or criminal complaint or an information in court. So na eventually that would also be the basis for the issuance of arrest. So wala naman kung nakikitang mali doon sa pag-issue ng arrest warrants
dito sa mga concerned politicians. So, yun naman. So, hindi naman yung overnight gagawin yung issue para lang madaliin, para iharas ka. So, I hope wala namang ganun na intention doon. Kasi it has already been, we have heard that already in the past. Only now na nabubuhay dahil nga siguro that's also democracy kasi syempre hindi naman sila magkakapareho ng partido. Ngayon lang nabubuhay yung mga ganyang mga action towards other public official gaya ni Senator Jinggoy kasi we have heard that already in the past regarding his involvement to this. Hindi pa naman natin sinasabi na meron na siyang ginawa kasi nga hindi pa naman siya convicted with that crime that he is alleged to have done. Okay, so allegation pa lang naman 'yan. Kaya hindi naman 'yan ibig sabihin na meron na siyang ginawa. So then again, syempre yung pinag-uusapan natin, it's all about plunder case. So we have heard in the past yung tungkol sa ating tinatawag nating plunder and graft and corruption. So syempre yung pag sinasabi natin kasing plunder, mas mas mabigat ang parusa ng plunder kaysa yung naririnig natin na graft cases. Kasi nga, di ba, meron nga tayong narinig na napagpiyansa si former Secretary Bonoan. Okay, so nakapagpiyansa siya. Kasi nga yung kasong kinakaharap niya is not plunder. So ano ba kasi ang plunder? So when you talk about plunder, so this is a crime na kinikilala sa ilalim ng Republic Act 7080. So sa simple nating paliwanag, ibig lang sabihin na when you talk about plunder, yan ay ginawa ng isang publikong opisyal or public official na, di ba, yung nagkamkam ng sandamakmak na kayamanan or through ill-gotten wealth. Okay, na ang kabuuang halaga ay hindi bababa sa 50 million. So, ibig bang sabihin na yung 50 million na yun ay siya lang yung gumawa? Hindi naman. Okay, so sa pamamagitan ng kombinasyon ng iba't ibang legal na gawain na pwede rin kasama ang kanyang pamilya. Han, school play na next week. Kailangan na natin bumili ng costume ni Ana. Bida pa naman siya. Han, relax ka lang. Ito na nga oh. Maglo-loan na ako kay Han. Di ba matagal ang proseso? Hindi napakabilis nga oh. One valid ID lang. Approve na ako in 5 minutes. Oh, ang bilis! Teka, magaan ba naman ang payment? Oo naman. Flexible ang payment terms nila hanggang 9 months. Tapos 0.025% lang ang daily interest rate. Oh, may costume na si Ana. Salamat, Wanan! Click the link below for fast application. Sagot ka ni Juan. How much of your life spent deleting duplicate photos from your iPhone? Well, an average person consumes an hour to free up iPhone storage, which over your lifetime, more than 2 years. But don't worry, I have a solution for that. Open this. Optimize storage. Get rid of duplicate photos and videos, and delete promotions and spam emails. Download Cleanup for free. Okay, so hindi lang siya kasamang pamilya niya through their, and of course hindi lang yan minsanan na ginawa niya, kundi yan ay sa pamamagitan ng series of acts or kombinasyon ng iba't ibang illegal na gawain. So which include of course or not limited to the following: yung pagnanakaw, paglustay ng pondo ng gobyerno, yung kanilang pagtanggap ng kickbacks or yung komisyon. Okay, merong nakitaan ng pang-aabuso sa posisyon na nagpayaman sa kanila or yung paggamit nila ng mga dummy or front para itagong kanilang yaman. Or iba pa yung ngayon sabi ko analogous to the foregoing or iba pang katulad na corruptive act.
Okay, so that would fall under plunder. So pag pinag-uusapan kasi natin yung graft case, kasi meron tayong nakita na, oops, bakit yung isang isang opisyal, okay, so nangurakot naman siya under and he is also facing the graft case. Bakit siya ay pinayagang magpiyansa or yun, merong bail. So when you talk about graft case, mas nauna kasi yan eh. So that is under Republic Act 3019. So when you talk about graft case, hindi naman requirement dito na kailangan umabot ka doon sa 50 million na halaga. So maaring hindi rin yan series of acts, pwedeng isang particular transaction lang yan na sangkot ka. So when you talk about graft cases, so walang binabanggit tungkol sa amount. Okay, unlike sa plunder, merong amount. And then, of course, yung ang plunder, di ba, may threshold na hindi bababa sa 50 million. So, kung 50 million above yan, so, ill-gotten wealth yan, so mas mabigat na krimen. So, ang penalty to be imposed is yung mas mabigat, which is reclusion perpetua, na pag-alam natin, hindi yan bailable kung malakas ang ebidensya, when the evidence of guilt is strong. Okay, so yun naman yung sa ating plunder. But then again, when you look into our criminal procedure, eto kasi nagiging discretionary power upon the judge, upon the determination of existence of what we call strong, yung probability, okay, na strong evidence. Okay, kung malakas yung ebidensya at siya ay kumakaharap ng krimen facing with the penalty of reclusion perpetua, so non-bailable yan. So when you say non-bailable, hindi ka pwedeng magpiyansa, but then you can always request the court to post bail for non-bailable offense. So nasa discretion na yan ng judge to determine when there is existence of strong evidence or not. So pag the evidence is weak, so pwedeng grant pa rin yan na mag-bail. But anyway, moving on. So pag sinabi nating graft and corruption, so walang threshold na binangkit gaya doon sa plunder. So walang mga 50 million ganyan. So mas magaan kumpara doon sa plunder. So yung penalty to be imposed is less than reclusion perpetua. So according to our criminal procedure, if the penalty to be imposed is not death, life, reclusion perpetua, automatically yung kasong kinaharap niya would become bailable. Okay, so pwede siyang magpiyansa. Kaya yun naman ang nakasaad sa ating batas. Kaya huwag niyong sisihin. Okay, yung ating mga korte or yung ating mga abogado, minsan kasi sinisisi yan, palibhasa ganito kasi tayong mga netizens, gumagawa tayo ng sarili nating interpretasyon, hindi. Kasi nakasaad yan o nakapalob yan sa ating batas. So, syempre, pag ikaw yung lawyer, you always think of the interest of justice and of course, the interest of your client. Okay, so gusto mong ma-achieve ng client mo yung hustisya, kaya ikaw naman ay gumagawa ng paraan para makamit niya yun. Okay, so if the law provides that that case that is facing is bailable, siyempre magpo-post siya ng bail kasi trabaho niya yun, yung abogado. So anyway, moving on, yun nga yung sinasabi ko na hindi po pwedeng magpiyansa sa as a general rule, okay, if the evidence of guilt is strong at yan ay
Good. 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 Yung penalty to be imposed is may parusang reclusion perpetua, so that would be non-bailable. Okay, so non-bailable. So it doesn't mean na non-bailable, hindi rin. Kasi pwede ka pa rin mag-motion to post bail for non-bailable offense. So yun naman yun. So hopefully naipaliwanag natin ng maayos. So yung mga natin, netizens natin, dami kasing yan marami kasing maraming lalabas na yung mga gumugulo sa isip ng ating mga tagapakinig pag naririnig nila yung plunder. So babalik ulit sila doon sa pinagmulan din ng if I remember it right, di ba? Na-create ngayong kasong plunder. So ang popular na kumarap ng ganitong kaso before is si former President Joseph Estrada. So di ba ngayon naman yung kanyang anak si Jinggoy Estrada. So previously si Joseph Estrada ay kinasuhan din ng plunder nung siya ay naging pangulo. So and he was even sentenced by the Sandigan Bayan way back 2007. So ngayon ang tanong ng karamihan is bakit nakatakbo pa siya bilang mayor ng Manila, tama po ba? So nakatakbo siya. So, iisip ko ano bang nangyari noon. So, when you talk about, sabi natin, sinentensyahan na siya. So, despite na meron ng sentensya sa kanya na reclusion perpetuo, bakit nakalaya pa rin siya at nakatakbo? So, meron naman kasing tinatawag na presidential pardon, on the part of the president. So, ibig bang sabihin na napawalang sala siya sa kanyang krimen? Hindi naman acquittal yun. Yun ay pardon. So pag sinabi kasi nating acquittal, papawalang sala ka. Okay, so ang hukuman ang nagsasabi na wala kang kasalanan. Pero sa punto sa kanya, meron siyang tinatawag na conviction. Okay, so ground naman, ground or basis for the granting of presidential pardon is dapat ikaw ay convicted. So, during the time of Gloria Macapagal Arroyo, so pinagkalooban siya ng tinatawag nating presidential pardon. So, yung pardon, yan yung remedy or that is one way of, ang tawag doon, yung para mapawalang matanggal ang hatol sa'yo na pagkakulong. So, although sabihin natin na may hatol ng pagkakasala, ngunit pinapatawad ka sa pamamaraan ng pardon. Okay, sa pamamagitan lang ng ating presidente. So, during the time of President Gloria Arroyo, so pinagkalooban niya ng presidential pardon si former President Erap. So, ang gulo, di ba? So, kaya siguro nagkakaroon ng kung ano-anong naglalaro sa isip ng ating mga netizens. But then again, sa punto na to ngayon, when you talk about Senator Jinggoy, so meron siyang kaso na plunder, so this is non-bailable, so arestuhin siya, so that is what is happening. So kung nangyayari man ito, di natin alam kung that is political persecution kasi we all know that in the past, meron na nga rin siyang mga naririnig natin, meron na rin tayong naririnig ng mga kasong ganito na nababanggit na kakaharapin niya before. So it so happened na ngayon lang nila in-effect yung mga ganitong
aresto. Yun lang naman ang issue dito. Okay. Sir, nadakamat mo deti presidential pardon na. So, sir, kasanot kabilag na deti presidential pardon na attorney? Okay. So, pag presidential pardon kasi, hindi naman ibig sabihin na napawalang sala siya. Kasi ang requirement to be granted presidential pardon is for you to be convicted. Okay, gaya ng kay Senator Trillanes, di ba ma'am? So, nakulong na siya dati. Pero when former President Noynoy Aquino became the president, so he was granted also presidential pardon. So, dun sa presidential pardon, it also includes yung kanyang restoration of his New user benefits are here. Book a hotel now and enjoy a 10% discount. Download the Trip.com app to book now. Find the top family hotels with Agoda. Book your next family holiday now and make it the best ever. See the world for less. Download now. Civil rights, which is the right to vote and to be voted upon. Kaya nakakatakbo sila sa kanilang posisyon. Okay, so yun naman yung yun kasi ang power ng president to grant presidential pardon. So but then again, ulitin natin, it does not mean acquittal or pagpapawalang or wala pa silang sala, meron. Kasi nga ang requirement for you to be granted pardon, dapat you have been convicted. Okay, so doon sa conviction, so upon dahil nga convicted ka na, sa kulungan ka, so pinapatawad ka na or pinapagaan yung epekto ng iyong parusa, kaya ginagrant ka ng presidente. So yun ang nangyari dito sa presidential pardon that has been given before to former President Joseph Estrada. Okay, sir. So, ti makikita ka ket no kasi kata natnaganan na dapat nga rod no ma-convict ka tapos si presidente ano kaya't mo't maanang kita dapat kadwam ni presidente, that's the only way dapat kas lang makikita ka kaipapanan na attorney. Yun nga yung masakit diyan kasi nga 'di ba marami naman tayong alam na mga nakulong na yung mga ordinaryong individual na matagal nang nandun sa kulungan, that they also deserve this what we call presidential pardon. Hindi naman sila nabibigyan. So parang selective, naging selective tuloy ang tingin ng tao pagdating sa pag-grant ng presidential pardon. So hopefully hindi naman 'di ba yun nga yung nakikita natin dito. So as far as my memory, okay, so ang nakita nating nagbigay talaga ng mga pardon sa ilang individual sa iba't ibang kaso is the former President Rodrigo Duterte. So siya yung nakita natin na talagang gumamit, talagang highly publicized yung mass granting of presidential pardon to different individuals who are facing different cases. So naawa siya doon sa mga matagal na nandun sa kulungan. So sabi niya they also deserve to be free considering that they have already served, they have served so much. Okay, so they have suffered so much. So kung tayo mabigyan natin yung mga kilalang tao na ilang buwan lang na nandun sa kulungan and we have them freed from
they're di ba, sa kulungan. So how much more to these people who have been there for how many years already. So sabi niya, okay, so we have to grant them presidential pardon that they really deserve. Ay sungarod, attorney, sungahaan tay maliklikan no daduma ang dirigitay pamabalaw or alegasyon ang digitoy ket mararamid laang tapno ipitan digitoy nga politiko nga saan ang makikapang or saan nga makikadwa kadakwada, attorney. Yes, yan yung nakikita natin kasi nga hindi maganda yung timing, okay, ng pag-issue ng mga ganyang court order or diba, yung hindi naman kasi napapanahon or we really do not know kasi nga dito naman sa Pilipinas, saka lang tayo kasi nagiging karoon ng lakas ng loob para to do and act pag meron nagbaback up na sa ating mga action. So that should not na hindi sana ganun. Okay, so hindi sana antayin natin yung mga ganong sitwasyon kasi nga ngayon, yan. So, di ba pwede namang noon pa ginawa yung aresto? Ang tanong, bakit ngayon lang? Okay, bakit ngayon lang ginagawa na merong mga ganyan na issue ng kanilang presensya pagdating sa Senado? So, bakit hindi pa ginawa noon? And the fact na meron naman talaga sila kinakaharap na meron ng knowledge yung mga netizens natin. Tayo may knowledge na yan na meron siyang kinakaharap. Bakit kasi natataon na ngayon nang gagawin yung mga ganyang implementasyon gaya ng arrest? Yes, attorney. But attorney, dati plunder Nakakuha ako ng 60,000 pesos sa Cashify. Ako naman, 80,000 pesos sa Cashify. Paano nyo nakuha ganun kalaking loan? Dahil ang loan limit ng Cashify pwede umabot hanggang 90,000 pesos at pwede ring bayaran sa loob ng hanggang 9 months. At napakababa ng interest as low as 0.02%. Safe ba ito? Huwag kang mag-alala. SEC certified at supervised ang Cashify. Safe at reliable. Mahirap ba ang application? Hindi naman. Walang komplikadong documents. ID mo lang kailangan para makapag-apply. Kung gusto mo rin ng malaking loan tulad namin, i-download mo na ang Cashify. Nasa link sa baba. Hello girl, may chika ako sa'yo. Uy, ano yun? 0% interest pa lang unang loan sa OLP? Oo, SEC-registered din yung OLP alam ko. Grabe, ang dali mag-apply. Valid ID lang, tsaka selfie yung kailangan. Yes, ganun lang kadali. Kaya huwag mo nang palampasin. I-download mo na yung OLP app. Approve ako agad in just 5 minutes lang. Kaya mag-apply ka na rin, girl. Oh, sige na. Da-download ka na. Oo nga, para friendship goals. Charis! Ano pa hinihintay nyo? Mag-apply na rin kayo. No, kas pagarigan nata maduktalan nga deti amount ket not exactly that amount nga bumabapay possible nga mabaliwan di jay itinalaglagan no nga kaso attorney, but attorney sakbay mo nga sungbatan iti data, please hold your line, attorney, hindi pa lang iti technical control. Dagiti sintomas ang makapaspasar ti hyperthemia ti maysa nga tao. Umuna, saan na makapagsarita nga nasaya at wenno nalawag. Maikadwa, saan na makontrol ti panagtagerger ti maysa nga individual. Maikatlo, makapasar ti panakaulaw, arig na nakabanbanog ken disorientasyon. Ken maikapat, tapan nakapukaw ti memorya. Panagbalin nga alerto digiti tattao. Iti panawen ti global crisis. Importante ang nakasagana ken adda ti impormasyon ti publiko. Gaputa ti usto nga impormasyon ket makatulong tapno maliklikan ti panagpanik ken saan nga usto adamag. Ti Pilipinas ket agdepdependar iti angkaten a petrolyo manipod iti sabali a pagilian. No addaan ti gubat kada iti pagilian amang parpartuat ti krudo. Direkta ang maapektaran ti preso dagiti petrolyo iti sabali a pagilian akas siri agdama ang mapaspasamak ditoy Pilipinas.
Epekto iti global economy. Ti agtultuloy nga tensyon iti Middle East ket mabalin nga mangitunda iti panagkinad iti global economy. Inflation. Ti panagngato ti presyo ti enerhiya ket mabalin na mangitunda ti inflation. Wenno panagina karigiti kang runaan na amagatang iti merkado. Iti baet ti global energy crisis. Napateg nga agbalin na responsable iti panagusar ti enerhiya. It depend dagiti silaw ken appliances no saan nga us-usaren. Ti simple a panagtipid ti kuryente ken gasolina ket makatulong tapno makisayan ti epekto ti krisis. Ti global energy crisis ket may sa pamalakip adag iti pasamak iti dumapaset ti lupong ket daan epekto iti naldaw nga panagbiag isut gapuna kasapulan ti panang suporta kadag iti addang iti sustainable energy. Amoy kadi nga adda dagiti kolor a paborito dagiti lamok. Dagitoy ket tinalabaga. Orange nangisit ken siyan. Ti kudil ti tao ket mangiparparuka ti red orange as signal isut gapuna nga attractive ditoy ti lamok isut gapuna ano mahilig kay tinarangrang ken dark colored abado ket masapol iti nananay a panaganad gaputa dakdakkel ti tsansa a puntiryaen ti lamok. Amuyo ka di ati pusit, ti kadakkelan ti mata karigiti ayop, nga agnanaid ito ti danom, kasapulan dagiti pusit ti maaddaan, tinananay apa nakakita, tapno agbiag itinalidem nga aglawlaw. Iti kada mata ti pusit, ket mabaling nga maaddaan ti kaakaba at 30 sentimetro. Ti kastoy a kaakaba ti mata ti pusit, ket naidumdumang yung isu ti kasapulan, tapno makita dadagiti banag aging ga iti 2,000 a metro ti kauneg na. Dagiti benepisyo para kariti solo parents. Umuna, 7-day parental leave para kariti working solo parent. May kadwa, 1,000 monthly cash subsidy para kariti minimum wage earners wenno nabababapay. May katlo, scholarship para iti solo parent ken anak asaan na lumabes iti tawen na 22. May kapat, 10% discount ken VAT exempt kariti taraon, agas, gatas ken diapers para iti anak nga agingga iti nem atawen laeng. May kalima, automatic PhilHealth coverage pakiramanan dagiti anak na. Amuyo kadi nga digiti giraffe ket mamintalupulo nga daras nga daddang matamaan ti kimat kumpara kadigiti tao. Iti tawen 1996 aging iti tawen 2010 nga dayti ni record nga 5 nga giraffe tinamin pinsan nga natay kalpasan nga nakimat. Iti 1,000 nga giraffe iti kada tawen 0.003% ti posibilidad nga damatay nga giraffe katukad dayto iti mamintalupulo nga daras dagiti matmatay nga tao. Apay saan nga ag-snow dito'y Pilipinas? Ti Pilipinas ket asideg iti Ecuador amang itunda ti tropical a klima. Ti kastoy a klima ket adalaeng ti dua a panawen. Summer ken rainy season. Ken masansana na pudot ti panawen. Tapno ag-snow iti maysa a lugar. Masapul a bumaba ti 0 degrees Celsius wenno nabababapay asaan ang mapaspasamak dito'y Pilipinas gaputi na pudot a klima. Awan ti ginapagpaiswanan adi panagigop tinapudot adigo. Panaginom ti kape wenno nalami sa danom ket makakisay ti ginabartek iti maysa a tao. Iti maysa a panagadal rumrumwar nga ti husto a panaginana ti makatulong amang pababat iti kinabartek wenno intoxication. Imuna na iyam ammo ti ayam a table tennis ijay England iti 19th century. Manipod iti ay ayam a lawn tennis, diri umuna player ti table tennis ket aga po iti middle class Victorian society. Ti umuna nga ay ayam ket nausar ti champagne cork kas bola, karton ti puspuro kas raketa, ken libro kas net.
Blast Puzzle Games. Play now. Makatulong iti panangi rideb ken meditate tapno maliklikan ti mood swings ken panagbalin nga irritable ti maysa nga tao. Segun iti panagadal alisto ang makaunget ti maysa a tao no kurang ti turog ken inanana. Yapoy ito'y rumbeng nga iridep iti 15 minutos ken maysa nga oras a meditation iti kada aldaw. Iti kada segundo ket upat a maladaga ti may pasngay. Basal iti datos, iti kada minuto ket 250 ti mayanak. Iti kada oras meta ket 15 ket 5,000 ken iti kada aldaw ket 350 ti 50,000 a maladaga ti may pasngay itintero a lubong. Amuyo kadi ati kabukla na bilang ti populasyon iti entero a lubong ket makaanay iti uneg ti Los Angeles City, America. Dahiti ket basal iti National Geographic. Ti kadagupan na populasyon ket nasurok 7.5 billion. Gemamuyo kadi anu amin natataw ket agtakder shoulder to shoulder. Makaanay dagito iti agarup 500 square miles ijay Los Angeles. Iti programa Zona Libre, tuloy-tuloy apo tinday panagtirinang gaya. Irol tuloy tayo apo reti tupiko tayo maadgadwa tayo pailang apo ni Attorney Elwinio Kid Castro. May panggapay lang apo tireti plunder case ni Senator Jinggoy Estrada. So sublanan tayo reti question ko ratay, Attorney. So no kaspagarigan ta madugtalan or saan nga reti nga gatad na talaga iti kaspagarigan inawat ng ngam adda. Mabalin nga bumabat ito'y kaso na itinalaglagan, Attorney? Okay. So, pwede yan, ma'am, na pwedeng mangyari yan kasi it depends upon the presentation of evidence. So, kung ikaw ay, halimbawa, ikaw kinasuhan, like si Senator Jinggoy na humaharap sa kasong plunder at later on, hindi yan mapapatunayan ng prosecution na it will reach the amount of 50 million. So, there would be possibility na, yun nga yung sinabi nyo na pwede siyang makonvict, okay, sa mas mababang krimen. Okay, so depende yan sa charging document, diba, na kung nakitaan na ito ay mas angkop sa mas mababang conviction, so pwedeng mangyari yun. At pwede rin, hindi lang yun yung pwedeng mangyari dyan, pwede siyang ma-acquit sa kaso niyang plunder kung hindi mapapatunayan ng mga elemento na nakasaad sa ating batas tungkol sa plunder. Okay? Or pwede namang mag-amend yung information. Kasi kasi ma'am ito, meron ding technical side, okay, of a particular case. Sinasagot ko lang based on yung sinabi nyo kung anong pwedeng mangyari. But then again, pwede itong mangyari yung sinabi ko na pwede siyang makonvict sa mas mababang krimen, pero it's upon the court, okay, to determine that. And at the same time, pwede rin siyang ma-acquit sa plunder kung hindi naman mapapatunayan yung mga elemento na nakasaad sa batas, gaya ng ng ating 50 million. Or pwede rin na bago magkaroon ng tinatawag nating arraignment, there is a amendment of information wherein na yung 50 million na initially na yon ang nakasaad doon sa information, basta bago magkaroon ng arraignment or pagbasa ng sakdal, ma-amend yon na yung amount involved is less than 50 million. So pwedeng hindi na magpapatuloy yung kaso na plunder, but rather to a crime that is appropriate doon sa kanyang nagawa. Okay, na wherein hindi yung 50 million but lesser, so baka magpo-fall sa other cases just like yung binabanggit nyo na violation of the anti-graft law. Okay, and then ag-fall nga deti no ko adda iti bail naan mabalin mat no ka nga makarwaran kasday, Attorney. Yes, ma'am. So yun nga yung sinabi ko na pwede siyang mag-fall with other cases, or pwede namang meron pang
hiwalay na kaso na gaya dito sa plunder na to. Pwede namang malversation yan, pwede namang bribery, or iba pang kaugnay na krimen. So, hindi naman siya ibig sabihin na when you talk about plunder, kung yan ay bababa, yung krimen na yan, hindi naman ibig sabihin na automatic na pupunta na siya sa... Worried about flight ticket prices? Set up price drop alerts to easily find flights within your budget. Download the Trip.com app. Boring hotels? Book fun family stays with Agoda and make your trip unforgettable. See the world for less. Download now. Anti-graft case, okay, or violation of the anti-graft law. So pwede namang merong pang mga hiwalay na kaso na almost similar din yung elemento na hindi siya mag-fall sa plunder but with other cases gaya ng nabanggit natin like malversation, bribery, or iba pang kaugnay na krimen. Okay, attorney, but lastly, kahit ko lang inayon na mukha nabuyang pa, dito panagsinungbat pa lang ni Secretary Remulla, ken ni Senate President Alan Peter Cayetano, may panggap pa lang itiretoy panang bayabay da panang handle panang bayabay da nga rumwar haan nga itkan na dati lungalong da nga ituneg iti Senate iti datoy basaan na or pakarestaran na attorney. So kas may isang abogado dati pilpilit ni Senator Cayetano ang during the arrest ket addada nga mangtutprotehar iti kadwada iti majority black attorney ang emhaan nga kinayat ni Secretary Remulla gaputa mabutong da bakit dino adaman ti eksena nga mapasamak like what happened edi ni Senator Bato de la Rosa nga reto ket tingganay tata agata saan pa nga masapulan attorney. Okay, sa punto na yan, ma'am, so bakit kasi kailangan nilang protektahan, di ba? Yung bakit kasi hindi ko alam kung ano bang ibig sabihin protection na gusto nilang gawin. Kasi kung yan ang gagawin nila is una is yung itago siya. So tama bang itago mo yung isang taong inaaresto? So hindi naman tama 'yon kasi that can be obstruction of justice, di ba? So pwede namang, di ba, yung mga ganyang mga action kasi hindi naman karapat dapat. Kasi meron namang basehan doon sa meron namang basehan yung ating mga arresting officer kung bakit nila inaaresto yung isang individual. So ngayon, yung Senado naman, hindi naman siya obligado na protektahan ang kanilang mga kasama. So para kasi dito, ang nakikita ng karamihan is that nagagamit yung institusyon gaya ng Senado bilang panangga sa anumang proseso ng batas, gaya ng aresto. So hindi naman natin nakikita na tama yung ginagawa dito sa punto na to. So dapat kung merong mga ganyan na aresto, so it concerns an individual gaya ni Senator Jinggoy Estrada. So dapat ang yung dapat magpoprotekta sa kanya would be his legal team. Okay, so kailangan nilang sumunod din sa legal na proseso kung that falls under yung tinatawag nating di ba, yung kailangan siyang arestuhin, so dapat sumunod siya doon. Okay, so meron naman siyang legal team para protektahan ang kanyang karapatan bilang akusado. So yun naman yung nakikita natin. So dapat it's his legal team, siya yung sarili niya, not the Senate. Kasi ang nasisira na
kapag nakikitaan natin na yung Senado, yung or through Senate President Alan Peter Cayetano, parang nagagamit kasi yung institution ng Senado bilang shield or pananggalaban sa proseso ng batas gaya ng aresto. Okay. Okay, attorney. Anyway, maraming salamat. Ket nagbalin manan nga makabuluhan na neting diskusyon na gapo itireti panangilawlawag mo kadagiti nagduduma nga banag may panggapay lang diri mapaspasamak iribiyang iti national ket dakela tulong detoy attorney tapno no itibiyang iti kakailian tayo irepubliko ket mas na may kandapay iti impormasyon na may panggap ka rito itatang nga mapaspasamak ng runa itibiyang iti Senado, attorney. Yes, ma'am. So paalala lang natin sa ating mga netizens, kung tayo naman nakikita na abangan na lang natin yung susunod na kabanata. Huwag tayong magbigay at magpahayag ng ating mga komento na wala naman tayong legal din na basehan. Kasi nga nakakasira lang din sa isip ng ibang tao. So, wag din gumawa ng mga similar. Hindi naman natin sinasabi na tayo magaling tungkol dyan. Kaya lang kasi, minsan parang dahil sa pagpapaliwanag natin, naayon naman sa batas. Pero meron tayong sariling paninindigan dahil meron tayong like political affiliation. So, kasi pag pinag-uusapan na batas yan. So pag politika, ibang usapan naman yan. So hindi sila talagang pwedeng pagsamahin kasi political issue and legal issue are two different things. So yun lang naman. Okay, so thank you, ma'am. Okay, so maraming salamat, Attorney Elrinio Kid Castro. Sorry, Jay, mga kabombor, ito po hindi panakinuman kani Attorney Castro. May nagpilang arod apo itinati plunder case ni Senator Jinggoy Estrada. So, haanap po, ito iti umuna ang Gundaway, but this is the third time that Senator Jinggoy faces the plunder case. Mga kabombo, isong may katlo ko na dahil kita report, diba? Faces his third plunder case kasi itinapalpalabas sa pong tautawan si Mangumanan na po iti kasimot lang po nga kaso iti nasa po nga senator. If you remember the pork barrel mga kabombo nga naikonektar tibiyang nga po ni Senator Jinggoy Estrada kaniya Janet Napoles mga kabombo iti pork barrel scam sirino milyon man na po gasuta milyon na itiya po kwarta ang pagsisaritaan na po may panggapay lang nga po itirete nga banaga ket itata it's about the flood